Xander's POV. Is this how you do your fucking job? You've been here for too long not to see this mistake. Dumadagundong ang tinig ko sa buong opisina sa pagsigaw ko. Lahat napapagbuntunan ko ng galit sa opisina. Isang linggo na akong hindi pinapansin ng Sofia kaya lagi mainit ang ulo ko. I was so pissed at every little mistake they did na hindi ko naman ginagawa noon sa mga employees ko. Hindi ko alam kung paano ko susuyuin si Sofia. Hindi ko din alam kung anong nagawa ko at bakit siya nagagalit. Get out! Muling sigaw ko. Sumandal ako sa kinaupan ko. Pinikit ang mata ko at hinilot ang sentido ko. Masakit ang ulo ko kakaisip sa pwede kong gawin para kausapin ako ni Sofia. Kinuha ko ang telepono ko. Love, I murmured while staring at Sofia's photo on my phone. Pagkatok sa pintuan na nagpawala ng tingin ko sa telepono. Come in. Sir, they are waiting for you in the conference room. Thanks, Maria. Lumabas ako ng opisina na mabibigat ang bawat paghakbang ko. Agad na napapayo ko ang bawat madaanan ko. My intimidating aura is so visible. Hindi ka babakasan ng anumang ngiti ang labi ko. Agad na nagsitayo ng mga tao sa conference nang pagbuksan ako ng isang executive ng kumpanya na nasa likuran ko kanina. Naging sobrang tahimik ng loob ng conference room. Nang marating ko ang dulo ko saan ako naupo at ikinumpas ko ang kamay para sabihin na maupo na sila, saka lang sila umupo. Kung wala lang akong mahalagang meeting sa araw na ito, hindi ako aalis ng bahay at iiwan si Sofia na kahit halik sa pisngi hindi ako pinayagan bago ako umalis ng bahay kanina. Nagsimula ang annual report ng bawat department na puro sigaw ang ginawa ko pag may nakikita akong mali. Lahat napapayo ko. Walang sino man ang nagawang salungatin ako. Walang sino man ang nangahas na magsalita para itama ako. Nawala ang atensyon ko sa nagsasalita sa unahan ng tumunog ang telepono ko. Agad ko itong sinagot nang makita ang pangalan ni Manang Aurora. Kabilin-bilinan ko sa kanya na tawagan agad ako kung may kailangan si Sofia o may problema sa bahay. Sa tuwing galit si Sofia sa akin, hindi niya ako tinatawagan. Kahit isang mensahe, hindi ito nag-iiwan sa akin. Mahirap galitin ang babaeng tigri ko. Nababaliw ang sistema ko pag galit siya sa akin. Lahat ng atensyon ng mga tao sa conference ay nabaling sa akin nang bigla akong tumayo. Nang sabihin ni Manang na hindi maganda ang pakiramdam ni Sofia, agad ako napatayo. Agad kong nilisan ang conference room. Malalaki ang hakbang kong palabas ng TSIC. Agad akong pinagbuksan ni Bailey ng pintuan ng sasakyan. Sa bilis ng pagmamaneho ni Bailey, mabilis kong narating ang mansyon. Sinalubong ako ni Manang Aurora. Where is she? What happened? Nasa taas, sir. Sa silid ninyo. Nagsusuka po siya at hindi po ako makain si Sofia. Tingin ko po, Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni Manang Aurora sa sobrang pag-aalala ko kay Sofia. Gusto ko na siyang makita. Tinakbo ko ang hagdanan paakyat sa ikalawang palapag. Kaya siguro hindi niya ako pinapansin kanina dahil masama ang pakiramdam niya. Dapat hindi na ako pumasok sa opisina. Sinuyo ko na lang sana siya para mawala na ang galit niya sa akin. Nang mabuksan ko ang pintuan ng silid namin, nabungaran ko si Sofia na nakahiga sa kama at mukhang tulog na tulog ito. Marahan akong naglakad patungo sa kama para hindi magising si Sofia. Umupo ako sa gilid ng kama sa tagiliran niya. Yumuko ako at tinampian ko ang labi niya na isang magaan na halik. Love, bakit hindi mo sinabi na masamang pakiramdam mo? Sana hindi na ako pumasok sa opisina. Inalagaan na lang sana kita. I love you and I miss you. Sana ipayagan mo na akong yakapin ka. Pagkausap ko sa kanya kahit alam kong matutulog siya. Maibing ang tulog ko tuwing yakap ko siya habang nakahiga kami sa kama. Sa isang linggo na hindi niya ako hiniyang yakapin siya, naging napakahirap sa akin na makatulog. Agad akong tumabi ng higa sa kanya. Pinaunan ko siya sa braso ko at pinulupot kong isang braso ko sa katawan niya. Love, huwag ka sana magalit kasi niyakap kita. Please, let me hug you. Pagkausap kong malisa natutulog na si Sofia. Naging payapa ang kalooban ko na mayakap ko siyang muli. Tinampian ko ang pisngi niya ng isang magaan na halik. Pumikit ako hanggang sa makatulog ako. Nagising ako sa mainit na hininga na tumatama sa mukha ko at nararamdaman ko ang pagpasada sa ilong ko at sa ibabang labi ko. Hindi ko agad iminulat ang mata ko. Gusto kong damhin ang ginagawa ni Sofia sa akin. Mukhang hindi na siya galit sa akin. Lihim ako nagbunyay ng magaan niyang hinalikan ng labi ko. Salamat na matindi na siya galit sa akin. Sigaw ng isip ko. Mukhang maganda na ang mood niya.
Pinaglulutuan ko siya at ilang beses kong nahuli na tinitigan niya ang kabuuan ko tuwing mapapalingon ako sa kanya. Nakaupo si Sofia sa lamesa. Pinapanood niya akong magluto. Naguguluhan ako sa pabago-bago niya ng mood at pagiging iyakin niya. Pag pinupuri ko siya kanina, bigla na lang tumutulo ang luha niya. Napasingap ako nang yumakap siya mula sa likuran ko na naghatid ng kiliti at init sa puso ko. Nang lumusod siya sa pagitan ng braso ko at stove, napangiti ako agad. Inabot niya ang labi ko at inangkin. Matapos ang paghalik niya, muli niya akong niyakap. I love you, Kutong Lupa. I love you the most, love. Pinatay ko ang stove. Binuhat ko si Sofia at pinaupo ko siya sa mesa. Nakatayo ako sa pagitan ng dalawa niyang hita. Ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa pagitan ng dalawa niyang hita. Niyakap ko ang dalawang braso ko sa bawang niya at inangkin ko ang labi niya. I claimed her mouth with a savage kiss. We shared a wild kiss with passion. Mommy, Daddy, ano pong ginagawa niyo? Sambit ni Tyrone na nagpatigil sa halikan namin. Ngumiti si Sofia. Isang mabilis na halikang ipinagkaloob ko sa labi niya at bumulong ako sa tenga niya bago ko hinarap si Tyrone. Love, matindi ang bantay mo. Tuwing nagsisimula akong mag-init, saka sumusulpot. Marahang sambit ko na ikinatawa ni Sofia ng husto. Mommy, why are you laughing? Wala baby, may naisip lang sa mommy. Napangiti ako at agad kong binuhat si Tyrone. Ma'am Sofia, ito na po yung pinabili niyo. Sambit ni Manang Aurora at inabot kay Sofia ang isang maliit na plastic bag. Salamat Manang Aurora. What is it, love? Personal na gamit lang, love. Naubusan kasi ako. Nagmadali si Sofia na bumaba ng mesa at tinakbong patungong banyo na ipinagtaka ko. 5 o 10 minuto lang nakalipas nang pumasok si Sofia sa banyo. Nataranta ako nang marinig ko ang malakas na tili ni Sofia sa loob ng banyo. Tinakbo ko ito at halos gibain ko na ang pintuan nang hindi ito agad buksan ni Sofia. At nang bumukas ito, agad ko sinuri ang buong katawan niya kung may sugat ito. Love, what happened? Saan masakit? Matamis na ngumiti si Sofia at may iniabot sa akin na kulay puti na pahaba. Nang tingnan ko ito, may 2 guhit na pula. Napatulala ako. Nanigas ang katawan ko at pakaramdam ko huminto ang paghinga ko nang makita ang nakasulat kung ano ibig sabihin ng 2 guhit na pula. Love, namumuta ka. Sambit ni Sofia na nagpabalik sa ulirat ko. You're pregnant, love? Mautal-utal ko pang tanong. Matamis na ngumiti si Sofia at tumango. Binuhat ko siya at inikot-ikot sa ere. Sobrang saya ang pumupuno sa pagkatao ko na malaman na buntis ang pinakamamahal kong si Sofia. Kutong Lupa, ibaba mo na ako, nahihilo ako. Agad kong ibinaba si Sofia. Inangkin ko ang labi niya. Matapos ang halik ay niyakap ko siya ng mahigpit. I love you, love. Sofia's POV. Kutong Lupa. Paulit-ulit ko sambit habang niyuyugyug ko ang braso ni Thunder para magising ito. May 1 oras na akong gising. Sobrang matatakam ako sa pinya. Hindi ko magawang bumalik sa pagtulog dahil gustong-gusto kong kumain ng pinya sa mga oras na ito. Unti-unting nagmulat sa Thunder ng mata. May 3 oras pa lang ang tulog nito dahil kanina pinaghanap ko siya ng mangga na hilaw katulad ng mangga sa probinsya na kinain ko. Hindi ko alam kung saan siya nakahanap dahil nang ibigay niya sa akin ang mangga, hindi ko na pinagkabalahang tanungin pa siya. Hirap na hirap si Thunder na magmulat ng mata. At nang tuluyang magising, bumangon ito at makailang beses na humika bago ako kinausap. Gusto kong matawa sa itsura niya. Magulo ang buhok at halfway open ang kanyang mga mata. Bakit gising ka pa, love? What's wrong? Masakit ba ang tiyan mo? Inubos mo kasi yung mangga kanina. Baka kaya masakit ang tiyan mo. Napangiti ako sa mga tinuran niya. Hindi masakit ang tiyan ko. Gusto kong kumain ng pinya, love. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ako makakakain ng pinya. Bili mo ako, please. Sambit ko at ginawa ko pang nakakaawa ang mukha ko. What time is it? 2 a.m. What? 2 a.m.? Where can I buy pineapple at this hour? Pagkagulat ang makikita sa mukha ni Thunder at tumaas ang boses niya. Nasaktan ako sa pagsigaw niya. Humiga akong patagilid para hindi ko makita ang mukha ni Thunder. Biglang bumuhos ang luha ko. Gusto ko lang naman kumain ng pinya. Bakit kailangan mo pa ako sigawan? Sambit ko kasabay ng muling pagbuhos ng luha ko. Itong pagbubuntis ko ay nakakapanibago din para sa akin. Sobrang maramdamin ako at tuwing tumataas ang boses ni Thunder ay pumapatak ang luha ko. Niyakap ako ni Thunder mula sa likuran at ilang beses na hinalikan ng pisngi ko at nagtaas baba ang palad niya sa braso ko. Oh, huwag ka na umiyak. Sorry sa pagsigaw ko. Nagulat lang ako.
Maghanap na ako ng pinya. Pinaharap niya ako at pinunasan ng luha ko. Nawala ang sama ng loob ko nang marinig kong bibilhan niya na ako ng pinya. Hindi ko na inintindi ang iba pa niyang sinabi dahil gusto ko talagang kumain ng pinya. Umupo ako sa kama at naging masigla na ulit ako. Salamat. Sige na, umalis ka na para makabalik ka kaagad. Pagtataboy ko sa kanya, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Thunder at lulugo-lugo itong bumaba sa kama at naglakad patungo sa walk-in closet. Nang lumabas ito, nakapagpalit na ng damit. Nagsusumigaw ang kagwapuhan at karangyaan kahit sobrang simple ng kasuotan nito. Naka-shorts at isang round neck na white t-shirt lang ang suot niya at sneakers. Napatitig ako sa mukha niya. Ang gwapo naman ng kuton lupa ko. Sambit ko at marahan kong pinisila magkabila niyang pisngit pinanggigilan kong pisilin ang matangos niyang ilong. Ouch! Love! May nang sambit ni Thunder. Hindi siya sumigaw o nagalit sa ginawa ko. Alam kong pigil na pigil niya ang sarili na hindi sumigaw. Umayos nang tayo si Thunder habang hawak ang ilong. Masakit ba? Bumaba ako sa kama at niyakap ko siya. Sobrang pinanggigilan ko si Thunder ngayong buntis ako. Kinakagat ko ang braso niya. Pinipisil ko ng mariin ang ilong niya at may pagkakataon pa na nagigising si Thunder dahil walang tigil kong hinahalikan at hinahaplos ang labi at pisngi niya. Alam kong hinahabaan niya ang pasensya niya dahil buntis ako. Ibang-iba ang pagbubuntis ko ngayon kaysa kay Tyro noon. Kay Tyro noon, hinahanap-hanap ko lang ang amoy niya at hindi ako masyadong nag-crave ng pagkain. Siguro dahil mag-isa lang ako at wala si Thunder noon sa tabi ko. Ikinulong ko ang mukha ni Thunder sa palad ko at inangkin ko ang labi niya. Nang matapos ang halika namin, yumakap ako sa kanya ng mahigpit. I love you, kuton lupa ko. Malambing kunturan. Kinalas ni Thunder ang yakap ko at binuhat ako. I love you the most, love. I will do anything for my pregnant wife. Sambit niya at sinakop ang labi ko. Nang magbitaw ang labi namin, ingat na ingat niya akong ibinaba sa kama. Pinahiga niya na ako at kinumutan. I'll go now, love. Matulog ka na. Pag-ising may makakakain ka na ng pinya mo. Malambing natura ni Thunder at sinakop ng mabilis na halik ang labi ko. Get the car ready, Bailey. Tell them I'm going out to look for pineapple for my pregnant wife. Stop laughing. It's not funny. Narinig kuntura ni Thunder sa kausap niya sa telepono na ikinangiti ko. Mag-iingat ka, love. I love you. Sigaw ko bago pa maisara ni Thunder ang pintuan. May isang oras na simula nang makaalis si Thunder. Hindi naman ako makatulog dahil nag-aalala ako sa kanya na nasa labas siya ng madaling araw. Bumaba ako sa kama. Isunod ko ang robe ko at lumabas ako ng silid. Manonood na lang ako ng TV sa ibaba habang hinihintay ko si Thunder. May TV naman sa silid namin pero mas gusto ko sa sala para marinig ko agad ang pagdating ng sasakyan niya. 2 oras pa lumipas bago ko narinig ang pagdating ng sasakyan. Alam ko si Thunder iyon. Kilalang kilala ko na ang tunog ng sasakyan niya. Nagmadali ako maglakad patungo sa pintuan. Agad ako napangiti nang makita ko siyang bumaba ng sasakyan. May isa pang sasakyan ng pumarada kasunod ng sasakyan ni Thunder. Sasakyan ng mga bodyguards niya. Love, salamat naman nakauwi ka na. Malakas kunturan para tumingin sa akin sa Thunder. Nagsibaba ang mga bodyguards niya at tumingin sa akin ang mga ito nang magsalita ako. Turn around! Don't fucking stare at my wife! Malakas na sigaw ni Thunder sa mga bodyguards nang makita niyang nakatingin ang mga ito sa akin. Ngumisi si Bailey habang nakatingin sa akin. Possessive freak! Sambit ni Bailey. Sinamaan siya ng tingin ni Thunder na pinagkibit balikat lang ni Bailey. Hanga ako kay Bailey. Siya lang ang hindi natatakot kay Thunder. Gusto ko siya maging kaibigan para maturuan niya ako na humawak ng armas pagkapanganak ko. Gusto ko, katulad niya, matapang, magaling sa pakikipaglabanan at walang kinatatakutan. Nang ipagtapat lahat ni Thunder sa akin ang buong pagkatao niya kasama sa kwento niya tungkol kay Bailey. Hindi alam ni Thunder na matagal ko nang alam ang buong pagkatao niya dahil sa recording na ibinigay ni Lucas noon. Hindi ko sinabi kay Thunder na alam ko na. Nakinig pa rin ako sa mga kwento niya at sinabi kong tanggap ko ang buong pagkatao niya at minahal ko siya kahit sino pa siya. Love, you wait for me? Hindi ko na malaya na nakalapit na pala si Thunder sa akin. Napalalim ang pagbabalik tanaw ko. Tumango ako at iniyakap ko isang braso ko sa bawang niya. Hinalikan niya ang buhok ko at itinaas niya ang plastic na may lamang pinya. Agad akong natakam. Kinuha ko sa kanya ang supot at nagmadali akong dinala sa kusina. Nabalatan na kaya isinalin ko sa plato at kumuha ako ng asin. Agad kong nilantakan ng pinya.
Nakalimutan ko na si Thunder dahil sa sarap ng pinya na kinakain ko. Agad ako napangiti sa kanya nang tumayo siya sa harapan ko, tinitigan ako. Gusto mo, love? Ang sarap. Salamat ko, lupa ko. Ikaw ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo dahil binilan mo ako ng pinya. Malakas na halakak ni Thunder ang pumuno sa buong kusina. Nagsunod-sunod ang pagsubo ko. Hindi ko na inintindi sa Thunder na nasa harapan ko. Thunder's POV. Ngayon ko nauunawaan ang pinag-usapan noon nila Justin at Charles tungkol sa mga asawa nila pag nabuntis sa mga ito. I didn't know that pregnant women are unpredictable and weird as can be. Sophia waking up in the middle of the night craving for food is driving me crazy. Hindi ko alam na ganun kahirap mag-alaga ng buntis. Ang babaeng tigre ko na laging nakasinghal noon at sobrang tapang ay sobrang sensitive ngayon. Kaya piling-pili ang salita na binibitawan ko at hinahabaan ko ang pasensya ko sa kanya. I'll do everything for her. Minsan naiisip ko kung gaano nahirapan si Sophia kay Tyrone nung magbuntis na wala ako sa tabi niya at pinalaki niya si Tyrone na mag-isa. Kaya ngayon kahit anong gawin niya sa akin, maluwag kong tatanggapin. Kahit magdamag ako maghanap ng gusto niyang kainin ay gagawin ko. I even went to Sophia's parents para kumuha ng mangga. Iyo, anong ginagawa mo dito? Kasama mo ba si Sophia at Tyrone? Papadilim na, bakit napasugod kayo? Sambit ni Tatay Ronaldo, ang ama ni Sophia. Napapakamot ako sa ulo ko. Nahihiya akong sabihin na I'm here because my pregnant wife wants to eat a mango na katulad ng kinain niya nung nandito kami. Kahit maraming mabibili na mangga sa Maynila, mas pinili ko na lang na magtungo dito, lalo na nang sabihin ni Sophia na gusto niya ng mangga na katulad ng sa probinsya nila. Ayos ka lang ba, anak? Bumalik ang ulirat ko nang muling magsalita si Tatay Ronaldo. Sophia's pregnant. Gusto niya kumain ng mangga na katulad ng mangga na narito, kaya dito nila ako nagtungo. Napamanga ko kay Tatay Ronaldo nang malakas itong tumawa. Naglilihi pala ang ano ko, kaya pala inis na inis sa akin na pinahirapan kita. Salamat, Thunder, at minahal mo ng gusto sa Sophia. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ang ganitong bagay para lang kay Sophia. Mahabang litanya ni Tatay Ronaldo. I'll do anything for Sophia and our kids, Tay. Tinapik-tapik niya ang balikat ko. Sige, manguha ka na ng mangga para makauwi ka na sa asawa mong naglilihi. Damihan mo na para hindi ka na mahirapan pa na magpabalik-balik dito. Wala si Nanay Amelia mo, nasa bahay ng kapatid niya, kaya hindi ka na naharap. Tsak na matutuwa iyo na malamang buntis ang bunso namin sa pangalawang anak niyo. Salamat, Tay. Kahit nahihirapan ako na maghanap ng mga gustong kainin ni Sophia, ayos lang at masahabaan ko pa ang pasensya ko sa kanya. Love, nakatulala ka na dyan. Sambit ni Sophia na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Napangiti ako nang hinimas-himas niya ang kanyang tiyan nang maubos niya ang pinya. Dumukwang ako't pinunasan ko ang labi niya gamit ang daliri ko. Salamat, love. Papasok ka ba sa opisina? Wala kang tulog. Malambing na tura ni Sophia at hinaplos ang pisngi ko na naghatid ng init sa katawan ko. Ikaw na lang pasukin ko, love. May nakonturan. Nung magpa-check up sa Sophia, lihim kong tinanong ang doktor niya kung safe na ang kinin ko sa Sophia. Ikinatuwa ko ng gusto ng marinig na hindi naman makakasama kay Sophia na magniig kami. Hindi ko lang siya inaangkin dahil takot ako magalit siya dahil sobrang sensitive niya. Ayokong ipilit ang gusto ko. Si Sophia at Tyrone ang pinakamahalagang tao sa akin kaya gagawin ko ang lahat para sa kanila. Narinig ko yan, love. Love, nagbibiro lang ako. Huwag ka na magalit. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang umiti si Sophia ng matamis at hinila akong patungo sa hagdanan. May pagmamadali ang mga hakbang niya. Love, slow down. Baka madapa ka. Lumingon si Sophia at ngumiti lang sa akin. Nang makapasok kami sa loob ng silid, agad nitong inilok ang pintuan at sinibasib ako ng halik. Her kiss was bone-tingling. Agad na nag-init ang katawan ko sa halik ni Sophia. I caught her by the waist and carried her to the bed. May pag-iingat ko siyang inihiga sa kama. Agad kong hinubad ang mga saplot niya. Nag-aapoy na ang katawan ko. I want her so badly. Ilang linggo akong nagpigil na hindi siya angkinin. Una dahil sa respeto sa magulang ni Sophia. Nang pinaghiwalay kami ng silid. Pangalawa, ayoko siyang angkinin dahil buntis siya at ayoko magalit siya kung magpupumilit ako. I love you, love. I want you so badly now. I'll go crazy if I can't have you right now. Hindi ko na napigilan na isatinig ang nararamdaman ko. I want you to, Thunder. She uttered the words that brought fire to my body.
Nagmadali akong nagtanggal ng mga saplot ko at nang wala nang matira na anumang saplot sa katawan ko, agad kong sinibasib ng halik si Sofia. Mga ungol, daing at mura ni Sofia na nagpapalagablab sa nag-aapoy ko ng katawan. My mouth never stopped working her wet center until she reached her peak. Mabigat na paghinga ni Sofia maririnig sa buong salid ng marating niya sukdulan. Are you okay, love? Yes, love. Take me now. Body to body, mouth to mouth, we move our body as mga daing, ungol, mga mahihinang mura at malakas na umpugan ng aming katawan ang maririnig sa buong silid. Ilang sandali pa, sabay na naming naabot ang sukdulan. Bumagsak ang pawisan kong katawan sa tabi ni Sofia. Kinabi ko si Sofia at pinaunin sa braso ko. Pinunasan ko ang namumuong mga pawis sa kanyang namumulang mukha gamit ang palad ko. Yumakap sa Sofia at napalunok ako nang dumampi ang labi niya sa leeg ko at nasagi niya ang kahabaan ko na buhay pa rin. Mamaya naman, love. Pahinga muna tayo. Nararamdaman ko na naman yung ano mo na tumutusok sa akin. Hindi ko napigilan ang pag-alpas ng tawa ko. Hinila kong comforter para takpan ang aming katawan. Ilang beses kong hinalikan ang buhok niya at masinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. I love you, my pregnant wife. Kahit anong gusto mong kainin, hahanapin ko para sa'yo at sa baby natin. I love you too, Kuton Lupa. Huwag ka muna magdrama, baka maiyak na naman ako. Matulog na tayo. Alam ko pagod ka na. Napangiti ako bago ko ipinikit ang mata ko hanggang sa makatulog ako. Sophia's POV. Thunder Simpson, ano bang ginagawa mo dyan? Tatayo ka na lang, ba't matutulala? Palitan mo na ng diaper sa 7. Pinipigilan kong matawa sa itsura ni Thunder. Ipinipilit niyang siya ang magpalit ng diaper ni 7 ngayong gabi. Kanina pa ito nakatayo sa harap ng changing table at hindi malaman ang gagawin. Kuton Lupa, hindi mo yan mapapalitan kung tititigan mo lang. Sambit ko at pilit kong pinipigilan ang matawa. Love, hindi ko kaya. He's so tiny and fragile. I know he looks like me but I'm scared I might hurt him. Agad akong bumaba sa kama at lumapit sa kinaroroonan ni Thunder na nakatingin lang kay 7. Ako na nga magpapalit. Pinilit mo pa kasi hindi mo naman pala kaya. Magaling ka lang gumawa. Pangaasar ko sa kanya. Love naman, I promise next time, I will do it. Hindi ko napigilan ang matawa sa tinura niya dahil sa loob ng isang buwan, yun ang parati niyang sinasabi tuwing hindi niya magawa na palitan ng diaper sa 7 na katulad ni Tyrone ay kamukhang kamukha ni Kuton Lupa. Malakas talaga ang dugo ni Thunder Simpson. Wala man lang nakuha sa akin. Napasinghap ako nang yumakap sa Thunder sa akin mula sa likuran. Why does it look so easy when you do it? You're the best wife and mom. Love, I'm so amazed at how you take care of our kids. Sambit ni Thunder na naghatid ng init sa puso ko. Ikaw din naman. Ang swerte ko sa'yo kahit napakahilig mo. Sobrang sweet mo at maalaga. Simula na maging maayos ang relasyon namin ni Thunder, walang araw na hindi niya ipinaramdam ang pagmamahal niya sa akin. Isang bagay na lang ang kulang sa pagsasama namin, ang kasal. Hindi namin napag-uusapan ni Thunder ang tungkol sa kasal. Wala siyang sinasabi. Ayoko naman na magtanong sa kanya. Baka isipin ni Kuton Lupa na atat ako makasal sa kanya. Sigaw ng isip ko. Love, ayos lang ba talaga na umalis ako ng ilang araw para sa isang business trip? Hindi ka ba mahihirapan kay 7 at kay Tyrone? Isang linggo na simula nang sabihin ni Thunder na alis siya ng bansa para sa isang business trip at paulit-ulit niyang tinatanong kung ayos lang ako na umalis siya. Nang ipinanganak ko sa 7, nagdagdag pa si Thunder ng ilang kasambahay. Si Tita Annaliza pa rin ang nagbabantay kay Tyrone. Nang lumipat kami dito sa mansyon, isinama ko si Tita. Simula, baby pa si Tyrone kasama na namin si Tita Annaliza kaya sobrang malapit si Tyrone kay Tita. Paano naman ako mahihirapan ang dami-dami natin kasabahay? Kahit sinabi ko na sa'yo na huwag ka na magdagdag, ginawa mo pa rin. Ayoko lang mahirapan ka, love. Pag wala ako at kahit nandito ako, ayoko makita kang nahihirapan. Sambit ni Thunder at makailang beses na hinalikan ng pisngi ko at ang pagitan ng tenga at balikat ko. Nakakaramdam ako ng kiliti. Matapos kong palitan si 7 ng diaper at damit, binuhat ko siya at ibinigay kay Thunder. Bumalik ako sa kama. Ang sarap pagmasdan habang karga-karga ni Thunder ang baby namin. Kung ayaw pang magpakasal ni Thunder, ayos lang. Alam kong mahirap para sa kanya na magkaroon ng pamilya dahil sa pagiging agent niya. Mahal na mahal kita, Kuton Lupa. Susuportahan kita sa mga gusto mong gawin.
Alam ko mahirap para sa'yo na iwan ang pagiging agent mo dahil sabi noon ni Lucas, minahal mo ng gusto ay kalawang propesyon mo. Sa isip ko habang pinagmamasdan ko si Thunder na hinehele si Seven. Napangiti ako nang maalala ko ang araw ng mga nganak ako. Ang araw na kauna-unahang pagkakataong nakita ko kung paanong namutla, mataranta at makipag-away si Thunder sa mga tao sa ospital. Where is the damn doctor? Hindi niyo ba nakikita na nahihirapan ang asawa ko? Malakas na sigaw ni Thunder nang dumating kami sa ospital. Ano ba ko itong lupa? Huwag kang manggulo sa ospital. Mahina akong tura na lumapit siya sa akin at tinawakan ng kamay ko. Shit! Ipapasara ko ang ospital na ito bukas na bukas din! Muling sigaw ni Thunder. Akong nahihiya sa mga pinaggagawa niya. At nang nasa loob na kami ng delivery room, biglang humilab ang tiyan ko. Napahawak ako sa kamay niya ng mahigpit. Ayokong lumikha ng ingay, baka pagsusuntukin na ni Kuton Lupa ang mga nurses na nasa delivery room. Napangiwi ako nang muling sumakit ang tiyan ko. Thunder held my hand and kissed my belly na nagpainit ng gusto sa mukha ko dahil nakatingin sa amin lahat ng nurses. Baby, I love you. Please be good to mommy. Malapit ka na naming masilayan. Pagkausap ni Thunder sa tiyan ko at ulit-ulit niyang hinaplos ang kalakihan kong tiyan. Tumindi ang pagsakit ng tiyan ko. Napapangiwi na ako ng husto at umalpas sa mga pagdaing ko na pilit kong pinipigilan para hindi makipag-away sa Thunder. Pero bigo ako dahil nang tumindi ang pagsakit ng tiyan ko, sunod-sunod ang pagdaing ko. Nataranta sa Thunder, namumutlat pinagpapawisan at hindi malaman kung saan ako hahawakan. Kahit masakit na ang tiyan ko, gusto ko matawa sa itsura niya. Thunder Simpson, gusto mo tubig? Namumutla ka na. Parang ikaw mga anak sa ating dalawa. Pangaasar ko sa kanya nang tumigil panandalian ang pagsakit ng tiyan ko. Hindi nagsalita sa Thunder, nakatingin lang sa akin at nakatulala. Nang sunod-sunod ang pagsakit ng tiyan ko, siya namang pagpasok ng doktor. Hindi gumagalaw si Thunder. Big push, Mrs. Napasigaw ako sa sakit kasabay ng pagkahimatay naman ni Thunder. Hindi ko alam kung alin ang pagtutuunan ko ng pansin. Ang pag-iyak ng baby namin o sa Thunder na walang malay sa sahig. Hawak ko na ang baby namin na magkamalay sa Thunder at tumulo ang luha niya nang masilayan ng ikalawang anak namin. Love, hindi na kita bubuntisin. Hindi ko akalaing napakahirap lang mga anak. Mautal-utal na tura ni Thunder. Hindi ko napigilan ang mapahalakhak. Akala ko matapang ka't walang kinatatakutan ko itong lupa. Sa susunod na mga anak ako, huwag ka nalang magpumilit na sumama sa delivery room. Pangaasar ko sa kanya, kasabay ng halakhak ko. Oh, what's funny? Sabit ni Thunder na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nasa harapan ko na pala si Thunder at nasa crib na si Seven at natutulog. Tumingal ako kay Thunder at ngumisi ako. Naalala ko lang ang araw na nanganak ako kay Seven. Ang araw na nahimatay ka. Sambit ko. Ay gagal nang pumasok sa imahinasyon ko mukha ni Thunder ng araw na iyon. Love naman, sabi ko naman sa'yo ibaon mo na lang iyon sa limot dahil nakakahiya ang araw na iyon. Hindi ko akalain na matutulad ako kay Charles. Lalo akong natawa sa namumulang tenga ni Thunder. Ang araw na iyon ang hindi ko makakalimutan. Paano ko naman ibabaon yun sa limot? Nakakatuwa kaya yun? Sayang hindi na i-record. Maganda sana yung ipanood kay Seven pag malaki na siya. Sambit ko at muli akong humalakhak. Natigil ako sa pagtawa ng sakupin ni Thunder ang labi ko. The kiss was possessive, greedy for more and more. Nang magsimulang humaplos sa Thunder sa katawan ko'y tinulak ko siya kahit nagiinit na ako. Tama na muna ko itong lupa, bawal pa. Yan pa namang ano mo'y ang bilis mabuhay. Malakas na halakak ni Thunder ang pumunaw sa buong silid namin. I love you, Sofia Ramos. His husky voice brought butterflies to my stomach. Hindi ko na mabilang kung ilang beses siyang nag-I love you sa akin. Kahit nasa trabaho siya itatawag na ilang beses para sabihin niyang mahal na mahal niya ako at ang mga bata. Umayos ako ng higa sa kama at agad na tumabi si Thunder sa akin. Agad ako'y kinulong sa bisig niya. Ang sarap laging makulong sa bisig ni Thunder. Agad kong isiniksik ang katawan ko sa kanya. I love you, mahal. Sambit ko, tinalikan ko ang leeg niya na ikinasinghap ni Thunder. Liham akong napangisi dahil ang bilis talagang mabuhay ng pagkalalaki ni Thunder sa mga paghaplos, pagdikit at paghalik ko sa kanya. Nararamdaman ko ang kahabaan niya na tumutusok sa akin habang yakap niya ako ng mahigpit.
2 buwan nang wala sa Thunder sa bansa dahil sa business trip nito. Kahit araw-araw kami nagbe-video call, miss na miss ko na siya. Gusto ko na sabihin na umuwi na siya pero hindi ko ginagawa dahil lagi niyang sinasabi na kinakailangan niyang tapusin ang napakahalagang bagay sa business niya. Hindi naman niya sinasabi kung ano ang napakahalagang bagay. Mabilis lang ang panahon ngayon at 3 buwan na ang aming ikalawang anak na si Seven at si Taro na may lalong nag-matured ang isip. Animoy hindi na 6 na taon tuwing kinakausap ang baby brother niya. Nakakatuwang pagmasta ng magkapatidan, nakikita ko ang mukha ni Thunder sa kanila. Pagtunog ng telepono ko ang nagpawala sa paningin ko sa 2 kong anak na natutulog sa tabi ko. Simula nang umalis sa Thunder sa silid namin ko pinapatulog si Tyrone. Tabi kaming 3 sa malaking kama. Agad ko sinagot ang telepono ko nang makita ko si Thunder ang tumatawag. Good morning, my beautiful wife. Bakit nakasimangot ka? Pinagod ka ba ng mga bata kagabi? Hindi naman nila ako pinagod. Naiinis lang ako sa'yo. Ang tagal-tagal mo na dyan. Pag hindi ka pa bumalik sa linggo, magagalit na ako sa'yo. At hindi ka na makakatabi sa akin. May 5 araw ka pa bago ang linggo kaya tapusin mo lang dapat mong tapusin sa business trip na yan. Naiintindihan mo ba? Kutong lupa? Inis na ako sa tagal niya sa ibang bansa. Pag hindi pa talaga siya bumalik ng Pilipinas, malalago talaga siya sa akin. Hindi ko na napigilan na sabihin ang sama ng loob ko. Tuwing magkausap kami, lagi kong pinipigilan ang sarili ko na isatinig ang pagkainis ko pero ngayon hindi ko na napigilan. Love, huwag ka na magalit. Hindi ako makakatulog pag galit ka sa akin. Malapit na tayo magkita. I love you, my wife. Bahala ka dyan. 3 buwan na sa 7 ngayon tapos wala ka. Nainis talaga ako sa'yo, kutong lupa. Pag wala ka pa sa linggo, aalis na ako dito sa mansyon. Babalik ako ng apartment ko kasama mga bata at sa tita Annalisa. Lahat ng pananakot gusto kong sabihin kay Kutong Lupa para lang bumalik na siya. Sobrang pagkamiss ko na sa kanya. Namimiss ko na ang mga yakap niya at ang mga paglalambing niya. Hindi ko naman tututuhanin ang mga sinabi ko. Gusto ko lang siyang takutin. Bumangon si Thunder mula sa pagkakahiga sa kama. Napalunok ako nang bumaba ang camera sa katawan niyang walang pang itaas. Nasilayan ko ang matigas niyang dibdib at abs. Kaya gusto ko na siyang bumalik dahil gusto ko na ulit makulong sa mga bisig niya. Naku naman, bakit ang hot ni Kutong Lupa? Paano ko dadamin ang katawan niya kung malayo siya? Sigaw ng isip ko. Kinagat ko ang pangibabang labi ko nang pumasok sa imahinasyon ko ang mga pag-angkin niya sa akin. I can tell that you miss me, my wife. I can read it on your beautiful face that you're thinking about our lovemaking. I cleared my throat bago ako muling nagsalita. Hindi ko aaminin na tama siya na naiisip ko ang pagniniig namin. Tama ka. Miss na kita Kutong Lupa. Pero mali ka sa sinasabi mong iniisip kong lovemaking natin. Malakas na halakak ni Thunder ang sumunod kong narinig. Napatitig ako sa screen ng telepono ko dahil ang sarap niyang pagmasdan habang tumatawa. Sobrang pagkamis ko na talaga sa kanya. Natigil si Thunder sa pagtawa, tinitigan ako. Ilang minuto na nakatitig lang kami sa isa't isa. Mukhang katulad ko, miss na miss niya na rin ako. I miss those sweet lips. I miss waking up in the morning to see your beautiful face sleeping next to mine. I miss you a lot, love. Kaya umanda ka sa pagbabalik ko. Baka hindi ka na makalakad. Ako naman ang napahalakak sa mga tinura ni Thunder, lalo na sa mga huling katagang sinambit niya. Nang huminto ako sa pagtawa, naging seryoso mukha ni Thunder. Hindi nakakikitaan ng pagbibiro. I miss you, love. Mahal na mahal kita at ang mga bata. You and the kids are my life now. Magkikita na tayo, love. Malapit na. Huwag ka na magtampo, magalit sa akin, please. I love you so much, Sofia Ramos Simpson. My name suits you. Muli ako napatitig kay Thunder dahil sa mga tinura niya. Tuwing sinasabi ni Thunder ang pagmamahal niya para sa akin at sa mga bata, lagi naghahatid ng init at kiliti sa aking puso. Kinikilig akong lagi sa mga kaswitan niya. See you soonest, my love. I miss you so much. Bumalik pa sa Thunder sa screen bago tuluyang natapos ang tawag. Agad akong bumaba ng kama. Naligo na ako habang natutulog pa sa Seven at sa Tyrone. Katatapos ko lang magbihis nang makarinig ako ng pagkatok sa pintuan. Tinungo ko ang pintuan at binuksan. Bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Tita Annalisa. Good morning, anak. Tulog pa ba mga bata? Opo, tita. May kailangan po ba kayo? Makikisuyo sana ako, anak, na magpabili ng gamot para sa pananakit ng tuhod. Naubusan kasi ako. Yung binibili mo sa akin noon. Dahil tulog pa naman ng mga bata, agad akong pumayag sa pakiusap ni tita. Pinabilin ko na rin sa Seven at Tyrone kay tita at sa iba pa naming kasambahay. Manang Aurora,
Pakitulungan na lang po sa tito sa mga bata pag nagising na. Nawala pa ako. Sandali lang po ako. Sige po, Ma'am Sofia. Paglabas ko ng mansyo'y naghihintay na ang driver na itinalaga ni Thunder para sa akin. Agad niya akong pinagbuksan ng pintuan. Hindi ko na pinasama ang ibang itinalaga ng bantay ni Thunder sa akin dahil sa malapit lang naman ang pupuntahan ko. Tatawagan ko sana si Thunder para ipaalam na nasa labas ako nang hindi ko mahanap ang telepono ko sa bag na dala ko. At agad ako napamura na ilagay ko pala ito sa maliit na mesa sa tabi ng kama pagkatapos namin mag-usap ni Thunder. At nakalimutan ko itong kunin nang lumabas ako sa silid namin. Hindi naman siguro tatawag ulit sa Kuton Lupa. Kakakausap lang naman namin kanina. Sa isip ko. At nang makarating sa butika, agad kong binili ang gamot ni Tita Annalisa. Kalalabas ko lang sa butika na may humarang sa akin ilang kalalakihan. May mga takip ang mga mukha ng mga ito. At tanging mata lang ang nakikita ko. Agad ako nakaramdam ng takot. Tatakbuhin ko na sana ang sakyan pero agad akong nahaklit sa braso ng isa at may pinaamoy sa akin. Thunder! Huling turan ko bago nagdilim ang paningin ko. Nagising ako sa mga paghaplos sa braso ko. Nang imulat ko ang mga mata ko'y wala akong makita na kahit na ano dahil sa takip sa mata ko. Nang hilakbot ako nang maalala ko ang nangyari. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na walang malay at hindi ko alam kung nasan ako. Naulinigan ko ang mga yabag at mga tao sa paligid ko. Parang awan niyo na kung sino man kayo. Wala kayong mapapala sa akin. Pag ako nakawala sa tali na ito, malalagot kayo sa akin. Ayoko magpakita ng kahinaan sa mga taong nandito. Kailangan kong maging matapang. Hindi ako papayag na may gawin silang masama sa akin. Nang marinig ko ang yabag ng papalapit sa akin, hinanda ko ang sarili ko. Lalo na ang paa ko na walang tali. Ubod lakas kong sinipa ang taong alam kong nasa malapit lang sa akin. Shit! Masisira pa at ang kagwapuhan ko. Tsak na magpapasasipa mo, madam. Hindi ko akalain na ganyan kang kalakas. Malakas na tawanan ang sumunod kong narinig na ipinagtaka ko. Ano bang nangyayari? Sino bang mga taong ito? Anong kailangan nila sa akin? Mga tanong sa isip ko. Pinakikiramdaman ko ang paligid ko. Di ko kailangan magpakita ng takot o kahinaan sa mga taong nandito. Ang paulit-ulit ko sinasabi sa sarili ko. Buti nga sa'yo. Hindi mo ba alam na matapang siya? Kaya gustong-gusto siya ni boss noon pa man. Turan ng isang babae. Bakit parang narinig ko na ang tinig ng babaeng nagsalita? Sa isip ko, nakarinig ako ng pagbukas ng pintuan at mga yabag na papalapit sa akin. Mag-ingat kayo at baka masipa din kayo. Tinig na isa lalaki at tawanan ulit ang narinig ko. Ma'am, huwag niyo po kami sasaktan. Napag-utusan lang po kaming ayusan kayo at bihisan. Tatanggalin na po namin ang tali sa kamay niyo. Tatanggalin po namin ang takip sa mata niyo pagtapos na po namin kayo ayusan. Tura ng isang babae. Naguguluhan man ako sa mga nangyayari, hindi na ako nagsalita at hinayaan ko na lang sila. Nakaramdam ako ng antok at nakaka-relax ang ginagawa nilang pag-aayos sa akin. Hindi ko alam kung gaano nakatagal nila akong inaayusan. Naririnig ko ang ilang tinig na nag-uusap-usap. Ma'am, itatayo po namin kayo para maisuot na po namin sa inyo ang gown. Bakit kailangan ko mag-gown? Sino ba kayo? Alam ko na pag-utusan lang kayo. Please, tulungan niyo ako makaalis dito. Alam niyo bang malalagot kayong lahat sa asawa ko? Kailangan ko makabalik sa napakagwapo kong asawa at sa dalawang anak ko na kamukhang kamukha ng Kuton Lupa ako. Gusto kong matukan ang sarili ko sa mga pinagsasasabi ko. Malakas na tawanan ang sumunod kong narinig. Wow, ang ganda niyo po, ma'am. Bagay na bagay po sa inyo ang gown. Paano ko naman malalaman na totoo sinasabi niyo kung may takip ang mata ko? Saka wala akong pakaalam kung gaano pa ako kaganda. Gusto ko lang makabalik sa asawa ko at sa mga anak ko. Gusto ko nang maiyak. Paano ba ako makakatakas sa lugar na ito? Sa isip ko. Ma'am, tatanggalin na po namin ang takip sa mata niyo para matapos na po ang make-up niyo. Sa bandang mata na lang po ang kulang. Opo kayong dumilat, parang awa niyo na po. Ayaw namin na mawala ng trabaho. Pakausap lang po namin sa inyo na huwag kayong dumilat. Bigla akong nakaramdam ng awa sa nagsalita, kaya minabuti ko na lang na sundin sila. Ilang sandali pa'y wala na silang ginagawa sa mukha ko. Papalayo ang mga yabag. Bumukas at sumara ang pintuan at naging sobrang tahimik ang paligid ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at ganoon na lang ang gulat ko ng, Love, will you marry me? Pakiramdam ko'y tumigil ang paghinga ko. Naninigas ang katawan ko habang nakatingin kay Thunder na nakaluhod sa harapan ko. Nakalahad ang nakabukas na maliit na kahon na naglalaman ng kumikinang na malaking diamond ring.
Napakagwapo ni Thunder sa suot niyang tuxedo. Mas tamis ko siya. Sa loob ng 2 buwan na wala siya, hinahanap-hanap ko ang mga paglalambing niya, mga yakap niya at mga paghalik niya. Love, yes lang ang sagot na tatanggapin ko. Mag-yes ka na muna, love, bago mo ako bugbugin. Malakas na tawanan na nagpabalik sa ulirat ko at nang igala ko ang mata ko sa paligid. Nanditong lahat ng mga mahal namin sa buhay at ilang malalapit kong kaibigan at kaibigan na Thunder. Muli akong tumingin kay Thunder at sunod-sunod akong tumango sa kanya. Yes, Kotong Lupa. Papakasalan kita. Umanda ka sa akin mamaya. Tinakot mo ako ng gusto. Muli kong narinig ang malakas na tawanan. Tumayo si Thunder mula sa pagkakaluhod. Isunuot ang singsing sa akin at siniila ko ng isang maalab na halik. Let's go, love. Kanina pa naghihintay ang pare na magkakasal sa atin. Hihintayin kita sa labas, love. Napamang ako sa tinura ni Thunder. Sinundan ko ng tingin ng mga yabag niyang palabas ng pintuan at sumunod sa kanyang ilang mga tao na nasa loob ng malaking silid. Naiwan sa Ate Ali, Kuya Justin at si Isay. Ang ganda naman ng kapatid ko. Sambit ni Ate Ali. Napakaganda nito sa suot na red velvet gown. Kumalik pa si Ate Ali bago siya inakay ni Kuya Justin palabas ng silid. Congratulations, BFF. Ang ganda-ganda mong lalo. Sambit ni Isay. Humalik din ito sa akin bago ko iniwan sa silida. Nang makalabas si Isay, napatingin ako sa pagbukas ng pintuan at nakangiting mukha ni tatay at nanay ang sumungaw sa pintuan. Ang ganda ng bunso namin. Panabay pang sambit ni nanay at tatay at mabilis na pinunasan ni tatay ang kanyang luha. Nasaan ba tayo, Nay? Tay? Tanong ko dahil wala talaga akong kaalam-alam kung saan ang lugar na pinagdalhan sa akin ni Thunder. Ang galing ng manugang ko, naayos niya lahat ng ito sa loob ng 2 buwan. Nang magpunta siya sa probinsya at kumuha ng mangga para sa iyo, anak, kinausap niya ako para dito sa gagawin niya. Mahal na mahal ka ng asawa mo, anak, kaya mapapanatag na kami ng nanay mo na nasa mabuting kamay ang bunso namin. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko. Ito pala ang pinagkaabalahan ni Thunder sa loob ng 2 buwan. Huwag kang umiyak, anak, masisira ang makeup mo. Sabay-sabay kami nagtawanan ni nanay at tatay sa tinura ni inay. Malakas ang kaba ko habang papalabas ng silida. Hindi ko akalain na ngayon mangyayari ang kasal namin ni Thunder. Nalakamot ako na makita ang napakagandang ayos sa malapit sa dagat. Hindi ko akalain na ang pangarap kong beach wedding ang mangyayari ngayon. Natandaan pa ni Thunder ang sinabi ko noon, nung bago pa lang kami magnobyo. Isang beses ko lang na nabanggit sa kanya na kung ako ikakasal, gusto ko isang beach wedding. Punong-puno ng white roses ang buong venue na malapit sa dagat. Red carpet ang lalakaran ko at lahat ng mga nandito ay ang mga taong mahalaga sa buhay ko at sa buhay ni Thunder. Ang makakasaksi sa pag-iisang dibdib namin. Kutong Lupa, nakakainis ka talaga. Piniiyak mo ko ng sobra. Hindi ko na napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng luha ko habang naglalakad akong patungo sa lalaking pinakamamahal ko. Ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Ang tanging lalaki na nagpapalakas ng kabog ng puso ko. Nakita ko ang pagbunas niya ng luha. Nang iabot na ng mga magulang ko ang kamay ko kay Thunder, lalong bumuhos ang luha ko. Mahigpit na hinawakan ni Thunder ang kamay ko at niyakap ako. Mrs. Sophia Ramos Samsat, I love you so much. Mahal na mahal din kita, Thunder. Ang lalaking sobrang kiniinisan ko noon ay ang lalaking mamahalin ko habang buhay at ang lalaking magiging asawa ko na ngayon. Thunder's POV. Hurry up! Malakas ko sigaw sa mga tao nag-aayos dito sa isla para sa kasal namin ni Sofia. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Sofia, natataranta kong madaliin ang pag-aayos. Takot ang nararamdaman ko sa mga tinura ni Sofia. Bago ko pa malaman na buntis si Sofia, pinano ko na ang kasal namin. Love, hindi ko papayag na lumayo ka pa sa akin. Mahina akong turan. Nang malaman kong buntis siya, pinagpaliban ko muna dahil ayoko mahirapan siya o mag-isip habang ipinagbubuntis niya ang ikalawang anak namin. Kinausap ko si Tatay Ronaldo nung magpunta ako sa probinsya para sa mga plano ko at agad naman itong pumayag. Habang nagbubuntis si Sofia, sinimulan ko ng ayusin ang ibang detalye sa aming kasal. Gusto ko maging special ang araw ng kasal para sa babaeng pinakamamahal ko. I'll do anything to make her happy. Kinuha ko agad ang telepono ko para tawagan si Bailey upang isagawa na ang planong pagdukot kay Sofia.
Lahat nasa plano, pati na ang paghihingi ng pabor ni Tita Annalisa kay Sofia na pagbili ng gamot. Kasama sa plano, pati ang driver na maghahatid kay Sofia sa butika ay kasama din. Make sure na hindi siya masasaktan. If I say small scratch on her milky skin, malalagot kayo lahat sa akin. Malakas kong ani kay Bailey na tinawanan lang nito. Pagkababa ko ng telepono, muli kong hinarap ang mga taong nag-aayos ng pagdadausan ng kasal. Sa loob ng 2 buwan dito ako sa isla na malagi. Pagkatapos ko makausap si Bailey, si Tita Annalisa naman ang tinawagan ko. Ang dapat na pagdukot kay Sofia ay dapat na bukas pa mangyayari. Nang dahil sa mga sinabi ni Sofia pagkatapos namin mag-usap, minadali ko na ang lahat. Takot at kaba ang nararamdaman ko sa pangatinura niya. Alam kong galit na siya sa 2 buwan kong pagkawala. Agad kong sinuri ang katawan ni Sofia nang dumating siya ng isla. Payapang-payapa itong natutulog. Tinanggal ko muna ang pagkakatali ng kamay niya dahil alam kong mamaya pa siya gigising. Ang babaeng tigre ko'y alam kong susubukan niyang makatakas pag walang tali ang kamay niya. I love you, love. I miss you. Mahina akong turan at agad ko sinakop ang labi niya. Gusto kong palalimin ang halik kaya lang ayoko siyang magising. Gusto ko siyang makapagpahinga bago ang oras ng kasal namin. Dumating na rin ang mga anak namin, mga pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Ang isla na ito magiging regalo ko kay Sofia sa kasal namin. I trust her delicate, soft and kissable lips using my finger. Ilang beses ko ding pinadaanan ang daliri ko ang maliit at matangos niyang ilong. Every day my love for her deepens and intensifies. Wala na akong ibang mamahalin na babae katulad ng pagmamahal ko kay Sofia. Nakasama siya sa habang buhay ang tanging pinapangarap ko mula noon pa man. Yumakap ako sa kanya hanggang sa makatulog ako. Nalimpungatan ako nang gumalaw si Sofia. Nang sulyapan ko ang oras, ang lakas ng tibok ng puso ko. Oras na para sa malaking surprise ako sa pinakamamahal ko. Ibinalik ko ang blindfold niya at pagkakatali sa kamay niya na alam kong hindi naman siya masasaktan. Billy, Cameron, kayo muna dito. Make sure she's comfortable. Kape, boss. Makailang beses kong hinaplos ang braso niya para tuluyan siyang gisingin. Napapangiti ako sa mga salitang binibitawan niya. I love you, love. Nandito lang ako sa harapan mo. Walang sino man ang mangangahas na hawakan ka at saktan ka. Dadaan muna sila sa akin. Sigaw ng isip ko. Nagpigil akong abutin ang labi niya. Her lips are always inviting. Ang sarap ang gigilan. Boss, kailangan mo na maganda. Bulong ni Bailey. Saka lang ako lumabas ng silid na kinaroroonan ni Sofia. Mahigit 2 oras din ang pag-aayos sa kanya. Nasa loob na ng malaking silid ang lahat ng pamilya namin at mga kaibigan nang pumasok ako. You're so beautiful, my love. You look so stunning in your wedding gown. Sigaw ng isip ko habang hinahagod ko ng tingin ang kabuuan niya. Pinasadya ko sa Paris sa isang kilalang designer ang wedding gown ni Sofia. 1 taon na ang nakararaan. Kahit nagbuntis si Sofia, hindi nagbago ang katawan niya. Nang lumuhod ako sa harapan niya, ang lakas ng kaba ko. Hiling ko lang na hindi siya magalit sa ginawa kong pagdukod sa kanya. Ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundong ito. Kakaibang pakiramdaman sumasakop sa kalooban ko habang pinapanood ko ang babaeng pinakamamahal ko na naglalakad patungo sa akin. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko. Dude, ito ang panyo. Punasan mo ang luha mo at ang sipon mo. Pang-asar ni Justin, ang best man ko. Asshole. Mahina akong tura na ikinangisi lang ni Justin. Love, you look so stunning. Bulong ko sa kanya. Nasa reception na kami. Kanina ko pa gustong hilahin si Sofia paalis dito sa venue at gusto ko na siyang masolo. Sa loob ng 2 buwan, hindi ako gaanong nakakatulog dahil hindi ko siya katabi. Napadiin ang pagkakapisil ko sa hita niya. Makailang beses na pinalo at inalis na Sofia ang kamay ko sa hita niya na ikinangisi ko lang. I miss you. I want you so badly now, love. Bulong ko sa kanya at sinadya kong idikit ang labi ko sa tenga niya. Nasundan ko pang ginawang paglunok ni Sofia na lihim kong ikinangiti. Tumigil ka, kutong lupa sa kalandian mo. Nandito pa lang tayo sa reception. Mahina niya sambit at pinaliitan ako ng mga mata. I smirk. Hindi ko tumigil sa panunukso sa kanya. Napapiksis si Sofia nang sadyain kong haplusin ang nasa gitna ng mga hita niya. Natigil lang ako sa mga panunukso ko sa kanya nang tawagin na kami para sa aming first dance bilang mag-asawa. I love you, Mrs. Simpson. Bulong ko sa kanya. Kinabig ko siya nang gusto palapit sa katawan ko. Habang nagsasayaw kami, ilang beses kong inangkin ang labi niya na nagpapaingay sa mga tao.
halik na may panggigigil at pagkasabik. Dude, tapusin mo munang sayaw. Mukhang hindi ka na makapaghintay sa honeymoon. Malakas na sigaw ni Justin na lalong ikinaingay ng mga tao sa paligid namin. Nang tingnan ko ang maganda kong asawa'y namumula ang kanyang magkabilang pisngi. You're so beautiful when you blush, my beautiful wife. Mahina niya akong pinalo sa braso. Tumigil ka nga muna kutong lupa sa mga kalandian mo. Kumanda ka sa akin mamaya. I'm so ready for you, my love. Pangaasar ko sa kanya. Sinamaan niya ako ng tingin kaya naitikom ko na ang bibig ko. Napipi ko na ang babaeng tigre ko kaya kailangan ko ng manahimik. Baka hindi niya ako patabihin mamaya. Baka hindi mangyari ang hinanda kong honeymoon pag ginalit ko siya. Ang pangalawang sorpresa ko kay Sofia. Hindi na ako makapaghintay na masolo ko siya. Sophia's POV. Love, let me have you. I want you so badly. Pagsusumamo ni Thunder, iniwan ko siya sa kama at nagtungo ako sa balkonahe. Kanina ko pa pinipigilan ang hindi matawa dahil sa mukha ni Thunder. Pagkatapos ng kasal, habang pabalik kami ni Thunder sa loob ng villa, nakaamoy ako ng kung ano at nakatulog ako. Namagising ako'y nasa isang private plane na kami patungong Amerika. Sa layo ng Amerika, sa eroplano pa lang, walang tigil na ang pagsusumamo ni Thunder na ang kinin ako na hindi ko pinahintulutan. Nasa loob na kami ng isang presidential suite sa Vallejo, Las Vegas, Nevada. Hindi ko akalain na dito kami mag-honeymoon ni Thunder. Makikita sa balcony ang napakagandang view ng dancing fountain at nagikislapang ilaw na sadyang napakaganda sa gabi. Damandam ako ang lamig ng hangin sa balcony. Ang asawa ko na ngayon na sa Kutong Lupa ay punong-puno ng sorpresa para sa akin. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na naganap ang kasal namin kahapon. Akala ko hindi niya ako pakakasalan dahil sa pagmamahal niya sa pagiging secret agent. Hindi ko din akalain na naayos niya ang mga papeles ko patungo dito sa Amerika nang hindi ko nalalaman. Madalim na sa balkonahe dahil gabi na nang makarating kami ng Amerika. Ang napakagandang view sa balkonahe ay lalong nakadagdag sa napaka-romantic na honeymoon na inihanda ni Thunder. Nangihina na ang tuhod ko habang pinapaliguan ako ni Thunder. Nang matapos kaming maligo'y binuhat niya akong pabalik ng kama. Nakaupo ako sa gitna ng mga hita ni Thunder. Nasa likuran ko siya at pinupunasan ang buho ko. Love? Are you happy? Nagustuhan mo ba ang surprise ko sa'yo? Napangiti ako sa tinira niya. Sinong babae ang hindi magugustuhan ng ginawa niyang surpresa? Pakiramdam ko kanina ako na ang pinakamagandang babae sa mundo. Pinakaspesyal na babae at ako na may pinakamahabang buhok dahil sa mga ginawa ni Kutong Lupa na surpresa. Love, muli ako napangiti. Mukhang hinihintay niya talaga ang sagot ko. Sobrang saya ko, Mr. Thunder Simpson. Kasi mahal na mahal kita at lagi mo ipinaparamdam sa akin kung gaano mo ako kamahal. Ikaw at ang mga batang kaligayahan at buhay ko. Gustong-gusto ko ang sorpresa na ginawa mo kahit tinakot mo ako. I love you so much, Mrs. Sophia Ramos Samson. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang babaeng mahal na mahal ko. Sambit ni Thunder. Umatak ang luha ko. Luha ng kaligayahan. Thunder's POV. A beautiful wife sleeping peacefully after a long night of non-stop lovemaking. The honeymoon that I prepared for her a year ay nangyari na kagabi. To be with Sofia is all I want. She's my everything. Simula nang bumalik siya sa buhay ko, ipinangako ko sa sarili ko that I will make her happy at bibitawan ko na ang pagiging agent ko at pagiging kanang kamay ni Lucas. I will just focus kay Sofia, sa mga anak namin at sa mga negosyo ko. Nang mag-usap kami ni Lucas tungkol sa mga plano ko, agad siyang pumayag. Walang anumang pagtutol akong narinig kay Lucas. Hindi ko akalain na ginawa ni Lucas ang lahat para protektahan ang mag-ina ko habang malayo ako. Nung nagdaang gabi ko, lang nalaman ang lahat-lahat kay Bailey. Ang mga ginawa ng kapatid ko para kay Sofia at kay Tyrone. I feel so ashamed that I get jealous of Lucas at nagalit sa kanya nang walang ibang ginawa, kundi protektahan ako at ang mga mahal ko sa buhay. Alam niyo naman ang kapatid niyo, bossing. Ayaw niyo naman namin salita. Hindi niyo lang alam na lagi kayong pinoprotektahan ni Lucas. Alam niyo bang inutusan niya ako para bantayan ka? Kaya lagi ako sumasama sa mga mission mo. Para mo na akong yaya at nang mawala ka, hindi tumigil sa bossing na ipahanap ka. At sa bossing di na may gawa kung bakit wala na ang babaeng nanggulo sa buhay niyo ni Sofia. Lasing na ata ako, bossing. Nagiging madaldal na ako.
At alam niyo bang pinabantayan sa akin ni Bossing ang may loves mong si Ganda? Para daw pagbalik mo maging maayos ang lahat. Naku, kulang na lang sa labas ako ng bahay ni Ma'am Sofia tumira sa kakabantay sa kanya. 24/7, Bossing, ang pagbabantay ko sa kanya. Lalo na magbuntis si Ma'am Sofia. Sambit ni Bailey at humagikik pa. Lasing ka na, Bailey. Nagod ka kay Sir Lucas, ang daldal mo. Sambit ni Cameron. Hindi ako makapagsalita sa narinig ko mula kay Bailey. Hindi ko alam na lihim akong pinoprotektahan ni Lucas. Tuwing nasa harapan ko siya, hindi ko nakikita ang pag-aalala niya sa akin. Laging walang emosyon ang mata niya at buong pagkatao niya. Lucas is ruthless pero may natatagong malambot na puso. Naisipan namin mag-inuman nila Bailey at Cameron sa dalampasigan pagkatapos ng pag-aasikaso ng ilang bagay para sa surprise ako kay Sofia. Hindi ko akalain na ginawang lahat iyon ni Lucas para sa akin at sa babaeng pinakamamahal ko. Kahit hindi kakikitaan ng emosyon si Lucas sa panlabas niyang katauhan, pero sa loob punong-puno siya ng pagmamahal para sa mga taong mahalaga sa kanya. Ang tanging hiling ko na lang ay ang matagpuan niya na ang babaeng matagal niya nang pinapahanap. I was so curious about that woman kasi nagawa niyang pasukin ang mundo ni Lucas. Kahit ang isla na sanctuary ni Lucas ay nagawa nitong pasukin. I hope that Lucas finds her at maging masaya na ang kapatid ko, tulad ko. Umupo ako sa kama at sinandal ko ang likuran ko sa headboard. Gumalaw si Sofia at yumakap sa akin. Hinaplos ko ang kanyang buhok at ang kanyang pisngi. Unti-unting nagmulat ng mata si Sofia. Good morning, love. Is my wife tired after a long night? Tiningala ako ni Sofia at sinimangutan. Marahan niyang pinalo ang hita ko. Cotton lupa ka talaga. Masakit ang katawan ko. Talagang pinatunayan mo hindi ka pa matanda. Nagbibiro lang naman ako nung sinabi kong tumatanda ka na, cotton lupa. Hindi ko napigilan na matawa sa mga tinura ni Sofia. Bumangon si Sofia at umupo sa kama at sumandal sa headboard. Agad kong inangkin ang labi niya. I love you, my beautiful wife. I love you too, cotton lupa. Maliligo naman ako. Napangiti ako. Hindi na talaga mawala ang pagtawag niya sa akin ng cotton lupa. Mula noon hanggang ngayon, nasanay na ako sa pagtawag niya ng cotton lupa. Marami pa tayong papasyalan, love. Do you want me to join you in the shower? Kahit nakapag-shower na ako, sasamahan kita, love. Pangaasar ko sa kanya. Tumigil ka, cotton lupa. Magluto ka na ng almusal. Gusto kong kumain ng fried rice, love. Ay, wag na palang fried rice, love. Kahit ano na lang lutuin mo, wala pala tayo sa Pilipinas. Baka walang kanin dito. Napangiti ako sa panunulis ng labi ni Sofia. You can take a shower now, love. Well, I prepare breakfast. And after you shower, you wear comfy clothes. You need comfy clothes sa pupuntahan natin. Saan ba tayo pupunta? It's a surprise. Sambit ko't kinindatan ko si Sofia. Bumaba si Sofia sa kama. Nakakaisang hakbang pa lang siya nang bumaba din ako sa kama at pinalo ko ang pang-upo niya. Cotton lupa ka talaga. Pigilan mo muna yung kalandaan mo. Pagod na pagod pa ako at masakit ang ano ko. Hindi ko napigilan ang pag-alpas ng tawa ko. Nakakaramdam ako ng init sa paghagod ko sa likuran niya na walang kahit na anumang saplot. Maaga akong nagising at nakapag-shower na ako. Hinayaan ko matulog si Sofia dahil alam kong pagod na pagod siya sa nagdaang gabi. I love you! Sigaw ko bago pa ni Sofia maisara ang pintuan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia na ikinangiti ko. Lumabas ako ng silid at tinungo ko ang kusina ng presidential suite na kinaroroonan namin. Wala akong makita na pwedeng lutuin. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko ang tauhan ko para maghanap ng fried rice para kay Sofia at nagbilin din ako na bumili pa ng iba't ibang klase na almusal. Wala pang 15 minutes nakarinig ako ng katok sa pintuan. Agad kong binuksan ito. Thank you. Napamaang ang bodyguard ko. Kung noon hindi ako marunong magpasalamat at tanging tangulang ang sagot ko sa kanila. I know I have changed a lot because of Sofia. Simula nang dumating siya sa buhay ko'y malaki na ang pinagbago ko. Wala nang Thunder Simpson na walang puso at walang pakaalam sa ibang tao. Agad kong hinanda sa lamesa ang mga pagkain na pinabili ko. Ang bango naman asawa ko. Sambit ni Sofia na ikinalungan ko. Hinagod ko agad ang kabuuan niya. You look so beautiful, love. She's so simple, yet so gorgeous. She is wearing white shorts and a sleeveless top na hapit sa kanyang makurbang katawan. Parang ayoko na lumabas kami at mas gusto ko na lang na manatili kami dito. Ang tingin mo naman, Mr. Simpson? Sambit ni Sofia na ikinangisi ko. Inilang hakbang ko lang ang pagitan namin. Agad kong niyakap siya at inangkin ang labi niya. Dito na lang tayo, love. Bukas na tayo mamasyal. Mrs. Simpson. Sambit ko nang bitawan ko ang labi niya.
Tumigil ka nga dyan. Mamasyal na tayo ngayon. Nakapagbihis na tayo. Hinawakan ko ang kamay ni Sofia at iginiya ko siya patungo sa mesa. Wow, fried rice, love? Napangiti ako. Alam kong matutuwa si Sofia kung anong gusto niya hanapin ko para sa kanya. Matapos kaming makapag-almusal, agad naming nilisan ng hotel at patungo na kami sa surpresa ko kay Sofia. Thunder, bakit may mga helicopter dito? Huwag mo sabihin na sasakay tayo dyan. Agad akong tumango kay Sofia. Kutang lupa, natatakot ako. Hindi pa ako nakakasakay ng helicopter. Love, akong bahala sa'yo. You're going to love it. Hinawakan ko ang kamay ni Sofia at niyakap ko siya ng mahigpit. Alam kong first time niya sa helicopter. At nang nasa impapawid na kami, lihim kong kinukuhan siya ng larawan tuwing napapawaw siya sa mga nakikita niya. Tuwing napapapikit si Sofia sa pagtagilid ng helicopter. Makailang beses ko siyang kinuhanan ng larawan. She's so beautiful in every way. I will take her around the world with me. Lahat ng gusto niya, ibibigay ko. She's my everything. Ang babaeng tigre ko, ang babaeng pinakamamahal ko. Cotton lupa! Singhal ni Sofia. Galit na naman ang asawa ko nang walang dahilan. Ang babaeng tigre ko na kanina pa masama ang tingin at laging nakasigaw sa akin. Ilang araw na itong nagsusungit sa akin. Isinama ko ito sa opisina dahil 1 linggo na itong lagi mainit ang ulo at gusto ko itong makita lagi kaya pinilit ko itong isama. Naisip kong baka pagod ito sa trabaho. 2 taon na si Seven at si Tyrone ay 8 taon na. Ang bilis ng panahon at ang bilis lumaki ng mga bata. Bumalik na si Sofia sa pagiging nurse niya sa St. Bernadette. Hanggang ngayon hindi pa alam ni Sofia na ako ang naging dahilan kung bakit tinanggal siya noon at ako din ang dahilan kung bakit siya nakabalik ngayon. Nang sabihin niyang gusto niyang makabalik sa pagiging nurse niya, agad kong kinausap ang CEO ng St. Bernadette. 1 taon na si Sofia na nakabalik sa pagiging nurse niya. I support her sa mga gusto niyang gawin. Alam kong mahal niya ang pagiging nurse niya kaya hindi ako tumututol nang sabihin niyang gusto niyang bumalik sa trabaho. Hindi ito nakapasok dahil masama ang pakiramdam kaya naisipan kong isama ito sa opisina. Naging abala ako sa mga dokumento na binabasa ko kaya hindi ko siya napagtuunan ng pansin kaya nakasinghal na siya sa akin. Oh, what's wrong? May hinahon konturan. Ibinaba ko ang hawak kong papeles at nilungon ko sa Sofia na nakaupo sa mahabang sofa at nanunulis ang labi. Mukhang hindi talaga maganda ang mood nito ngayong araw kahit nandito na sa opisina ko. Tumayo ako mula sa kinauupan ko at agad ako naglakad patungo sa kinaroroonan ni Sofia. Nag-squat ako sa harapan niya. Ikinulong ko ang mga palad niya sa palad ko na nasa ibabaw ng hita niya. Kahit nagsusungit ito, napakaganda pa rin ang asawa ko. Sa bawat pagdaan ng araw, lalo ko lang minamahal ang babaeng tigre ko. Sinama mo ako dito, hindi mo naman ako pinapansin. Ibatid mo na lang ako sa bahay. Hindi ko napigilan ang mapangiti sa tinura niya. Kaya ba naiinis ang maganda kong misis? Because I don't give attention to her? Paglalambing ko sa kanya. Agwan ko sa'yo, kutong lupa. Naiinis na ako sa'yo. Singhal ni Sofia at tinulak niya ako na ikinabigla ko. Na-out of balance ako at natumba. Tumama ang likuran ko sa coffee table. Shit! Ouch! Sagaw ko habang hawak ko ang likuran ko. Nang tingnan ko si Sofia ay pumatak ang luha niya. Agad ko siyang nilapitan kahit na masakit ang likuran ko. Love, I'm okay. Hindi naman ikaw sinisigawan ko. Huwag ka nang umiyak. Umupo ako sa tabi niya at niyakap ko siya ng mahigpit. Nagtaas baba ang balikat ni Sofia at naramdaman ko ang pagkabasa ng damit ko. Love, I'm sorry. Hindi naman ikaw minumura ko. Pagsusumamo ko sa kanya, kinalas niya ang yakap ko at umurong sa pinakadulo ng sofa habang pinupunasan ang kanyang luha. Naguguluhan ako kung bakit siya umiyak at nagagalit sa akin. Lalapitan ko na sana siya nang tingnan niya ako ng masama. Napapakamot ako sa ulo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para mawala na ang galit niya sa akin. Inalis na Sofia ang tingin sa akin at ibinaling sa glass wall na kita ang naglalakihang building sa city. Hindi ko alam kung lalapitan ko siya o mananatili na lang sa kinaupan ko. Mabigat akong bumuntong hininga. Sinisisi ko ang sarili ko na naging abala ako sa trabaho at hindi ko man lang siya tinanong kanina kung may gusto siyang kainin o gustong gawin. Nanatili lang si Sofia na nakatingin sa labas. Hindi na ako nakatiis, nilapitan ko na siya at muling niyakap.
Hindi niya na ako itinulak. Yumakap na si Sofia ang pabalik kaya nakahinga ako ng maayos. Mukhang nawala na ang galit niya. May gusto ka bang kainin? Sorry love for cussing. Nasaktan lang yung likuran ko kanina kaya napamura ako. Tiningala ako ni Sofia at matagal na tinitigan. Hindi na naman matigil ang malakas na kabog ng puso ko. Love, sorry na. Huwag ka na magalit sa akin, please. Ngumiti si Sofia at hinaplos ang pisngi ko. Hinulag ko ang palad niya at dinala sa labi ko. Muling ngumiti si Sofia. Ngiti na humahaplos sa puso ko. Her radiant smile always brought warmth to my heart. Thunder, gusto kong kumain ng ice cream. Bababala ako sa ice cream shop sa katabing building. Sambit na Sofia at bigla itong tumayo. Mukhang maayos na ito. Maliwanag na ang mukha at hindi na nakasimangot. Kahit kailan talaga, love, mahina ka sa mga ganitong bagay. Ang talino mo sa negosyo pero tanga ka, kutong lupa. Sambit na Sofia na ipinagtaka ko. Nakatayo na siya sa harapan ko. She grinned while looking at me. What do you mean, love? Hindi ko maunawaan ang ibig sabihin ni Sofia. Kanina umiiyak ito, ngayon na may mukhang nangaasar na ito. Bahala ka dyan, baba na ako. Kanina pa ako natatakam sa ice cream. Agad ako napatayo nang nagsimula na si Sofia na maglakad patungo sa pintuan. Love, wait for me. Sasamahin kita. Hindi ko hayaan na bumaba kang mag-isa. Tinakbo ko na agad ang pagitan namin na tinawakan ko agad ang kamay niya. Panabay na kami naglalakad palabas ng opisina. Love, sabihin mo naman sa akin, please. Sana naman ba ako naging tanga? Malakas na tawa ni Sofia ang pumuno sa loob ng opisina. Hanggang sa makalabas kami, tawa pa rin ito ng tawa. Maria, cancel the meeting. Reschedule for tomorrow. Okay, sir. Ngumiti si Sofia kay Maria at hinila na ako patungo sa elevator. Love, mag-lunch muna tayo bago ka mag-ice cream. Sumimangod si Sofia at hinila ang kamay na hawak-hawak ko. Ayoko nga kutang lupa. Sinabi ko na sa'yo na kanina ko pa gustong mag-ice cream. Ayoko ng lunch. Ikaw na lang mag-isang mag-lunch. Nang tumunog ang elevator, malalaka ang hakbang ni Sofia palabas kaya muli akong tumakbo para habulin siya. What the heck is going on? Mahina akong turan. Hindi ko talaga maisip kung ano ibig sabihin ni Sofia sa sinabi niyang tanga ako at pinagtataka ko ang mga ikinikilos niya. Hindi ko na pinansin ang mga taong bumabati sa akin dahil ang isip ko ay sa asawa kong Moody. Hinawakan ko ang kamay niya nang maabutan ko. Nang makarating kami sa ice cream shop, nakita ko ang tuwa sa mukha ni Sofia. Agad nitong hinila ang kamay ko mula sa pagkakahawak ko at nagtungo agad sa counter para umorder ng ice cream. Hindi na ako pinansin at mukhang nakalimutan pa na kasama niya ako. Napapailing-iling na lang ako. Sinundan ko na lang si Sofia na naghahanap na ng mauupuan habang hawak ang malaking bowl ng ice cream na may cherries sa ibabaw. Nang makaupo ito'y sunod-sunod na naging pagsubo. Umupo ako sa harapan niya. Napapangiti ako habang pinapanood ko siyang kumain. Love, can I have some? Pagbibiro ko sa kanya dahil hindi man lang ako nito inaalok na katulad ng madalas na ginagawa nito tuwing may pagkain ito. Love naman, kulang pa to sa akin. Order ko na lang ng sayo. Hindi ko na napigilan ng matawa sa tinura ni Sofia. Since when do you like ice cream? I remember, you told me before that you don't like ice cream. Hindi naman ako may gusto ng ice cream, yung nasa loob ng tiyan ko. Baby, huwag ka magmamani sa daddy mong may pagkatanga. Sambit ni Sofia at tinimasimas ang kanyang tiyan. Natulala ako, hindi agad ako nakapagsalita. Kaya pala kakaiba na naman ang mga ikinikilos ni Sofia dahil buntis siya. Agad ako napatayo nang mapagtanto ko mga sinabi ni Sofia. You're pregnant, love? Malakas kunturan ay kinatingin sa amin ng mga tao sa loob ng ice cream shop. Tumango si Sofia kaya napasigaw ako. Yes! Magiging daddy na ulit ako! Tumigil ka nga kutong lupa. Nakakahiya ka. Nagtitingin na ng mga tao sa atin, oh. Umupo ka nga. Congratulations! Mga pagbati sa amin ng mga tao sa loob ng ice cream shop. Mga nakangiti ang mga ito habang nakatingin sa amin. Why should I be ashamed? I'm so happy na buntis ulit ang pinakamamahal kong asawa. Sambit ko at nag-uumapaw ang saya sa kaloob-looban ko. Thank you everyone! Pasasalamat ko sa mga bumabati sa amin. Lumipat ako sa tabing upuan ni Sofia. Ipinulupod ko ang mga braso ko sa bawang niya. Pinanood ko siyang sarap na sarap sa ice cream na kinakain niya. You want more, love? Tanong ko ng konti na lang ang laman ng bowl niya. Nang lumingon si Sofia sa akin, agad kong inangkin ang labi niya. Nalasahan ko ang vanilla flavor ng ice cream na kinain niya. Pinasan ko lang love ang ice cream sa labi mo. Turan ko nang bitawan ko ang labi niya at pinanliitan ako ng mata ni Sofia. Ikaw talaga kutong lupa.
Yung mga pahalik-halik mo na uuwi sa pag-angkin kaya buntis ako. Napangisi ako sa tinuran ni Sofia. Love, hindi naman kita pwedeng angkinin dito. Balik na tayo sa opisina para maging kambal ang anak natin. Bulong ko kay Sofia na ikinalaki niya ng mata. Kinabig ko siya at muling siniil ang labi niya ng halik. Halik na punong-puno ng panggigigil at pananabik sa babaeng pinakamamahal ko. I can't believe it na muling buntis sa maganda kong asawa. Dahil nang bumalik siya sa pagiging nurse, sinabi niyang ayaw niya muna magbuntis. Lahat ng pag-iingat ginagawa ko na hindi siya mabuntis. Love, when did you find out that you're pregnant? Kababalik lang namin ng opisina pagkatapos mag-ice cream na Sofia. Lumipat kami sa kabilang building para sa lunch. Kakaiba talaga pag buntis si Sofia. She ate a lot but not gaining weight. She's amazing. Kutom lupa ka talaga. Kahit kailan medyo tanga ka, love. Magaling ka lang gumawa ng baby. Napapakamot ako sa tinura ni Sofia. She's right. Hindi ko agad naisip na buntis siya dahil katulad ng magbuntis siya kay Seven, lagi din mainit ang ulo niya at laging galit sa akin. I know, love. But you know what I'm good at? What? Kung hindi lang kita mahal na Hindi ko na pinatapos ang pagsasalita ni Sofia. Agad kong inangkin ang labi niya. Halik na nananabik na muling madama ang init niya. We're gasping for air nang maghiwalay ang labi namin. Mahina akong pinalo ni Sofia sa braso. Diyan ka ba galing kutong lupa? Sambit ni Sofia. I grinned. I looked Sofia in the eyes and uttered the word that I never stopped telling her every day. I love you, love. So much. You and our kids are my life. Muli kong inabot ang labi niya. Ang labi niyang hindi ko pagsasawaang halikan. Her sweetest lips that I adore so much. Love, when did you find out that you're pregnant? I thought you're using pills. Sofia has a naughty grin on her face na kinangiti ko. When did you stop using it? Malambing kong tanong. Binuhat ko siya at pinaupo sa kandungan ko at paulit-ulit kong pinataka ng halik ang braso niya at balikat niyang exposed dahil sa suot niyang off-shoulder na dress na hanggang tuhod. Kaya nang paupuin ko siya sa kandungan ko'y lumihis ang dress niya. Napapadiin ang palad ko sa hita niya. I want to have her in my office again. Kutong lupa, tumigil ka muna sa mga paghaplos mo't paghalik. Hayaan mo munang sagutin ko mga tanong mo. Sambit ni Sofia. Napasinghap sa Sofia na ipasok ko ang kamay ko sa dress niya. You can answer me later, love. I want to have you right now. Hindi sumagot si Sofia. I know she wants me to. Binuhat ko si Sofia at dinala sa private room ko sa opisina. Agad kong inilak ang pintuan. Ingat na ingat ko siyang ibinaba sa kama. At doon nga ay maingat ko siyang inangkin. Ibinagsak ko ang katawan ko sa tabi ng pinakamamahal kong asawa nang matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan namin. Kinabig ko siya at niyakap ng mahigpit. Paulit-ulit kong hinalikan ang kanyang buhok. I love you, love. Turan ko at masinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. Kutong lupa, luwagan mo naman ang yakap mo, hindi na ako makahinga. Malakas na tawa ko ang pumuno sa buong silid. Thunder, nagugutom na naman ako. Pwede bang magpabili ka ng pagkain, please? Nang marinig ko ang tenora ng buntis kong asawa ay agad kong tinawagan ng tauhan kong nasa baba at pinabili ko lahat ng mga paboritong pagkain ni Sofia. Kumuha ko ng wipes at nilinisan ko siya. Hinalikan ko magkabila niyang hita bago ko isuot ang panloob niya na ikinasinghap na Sofia. Another round, love? Malambing konturan and I wink at her na ikinangiti ng matamis na Sofia. Ang landi mo, kutong lupa. Gusto kong kumain. Pag nabusog na ako, papayagan na kita sa another round mo. Muli ako natawa ng malakas. Sinuot ko ang dress na Sofia. Marahan kong pinisila magkabila niyang pisngi at dinampian ko ng mabalis na halik ang labi niya. I love you. Turan ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Araw-araw ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ko kay Sofia. She's the best thing that happened to me. Love, gusto mo na bang marinig kung kailan ko itinigil ang pag-inom ng pills? At kung kailan ko nalaman na buntis ako? Agad ko siyang tinitigan. May nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Tell me now, love. Naalala mo ba nung malasing ka? Nung time na dumalaw mga kaibigan mo sa bahay? Habang pinagmamasdan kita na masayang-masaya nakausap ang mga kaibigan mo, nang narinig ko na sinabi mong gusto mo na maraming anak katulad ng mga kaibigan mo. Ako din naman. Gusto ko maraming anak kaya nang marinig ko yun,
Agad ako nagtungo sa silid natin at pinagtatapon ko na ang mga pills. At ipinangako ko sa sarili ko na pag nagbuntis ulit ako, ibubuhos ko na lahat ng oras ko sa iyo at sa mga bata. Isang linggo ko nang nalaman na buntis ako. Gusto ko lang alamin kung malalaman mo sa sarili mong buntis ako dahil sa mga sintomas ko. Kaya lang sadyang may pagkatanga ka, love. Sambit na Sofia. She smirked. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko akalain na maririnig kong lahat kay Sofia ang mga tinura niya. Pangarap ko talaga magkaroon ng maraming anak kami ni Sofia. Kaya masayang-masaya ako na malaman na ganoon din siya. Pumatak ang luha ko. Luha ng kaligayahan. Pinunasan ni Sofia ang luha ko at mabilis na inangkin ang labi ko. I love you so much, Thunder Simpson. Mula ngayon sa'yo at sa mga bata ko nila ibubuhos ang oras ko. Nag-resign na ako sa ospital kahapon. Love, gusto ko itong sorpresahin. Muli ako napatulala kay Sofia. Tatalikuran niya ang pagiging nurse niya para sa akin at sa mga anak namin na naghatid ng kakaibang saya sa akin. Love, mahal na mahal kita. Hindi ko akalain na gagawin mo lahat ng ito para sa akin. Sambit ko. Mamaya na tayo magdrama, love. Utom na ako. Sambit na Sofia na ikinangiti ko. Let's go. Hintayin na natin sa opisina ko ang pagkain mo. Baka pag hindi pa tayo lumabas ng private room na ito, ikaw ang kainin ko. Sira, ulo ko talaga. Mabilis kong inangkin ang labi niya. Hinawakan ko ang kamay ni Sofia at sabay na kaming naglakad palabas ng silid. Wala nang papantay sa kaligayahang nararamdaman ko tuwing pinagmamasdan ko ang asawa ko at ang mga anak namin. Ang matamis ng ngiti na maganda kong asawa ay naghahatid ng init sa puso ko. Ang panganay naming si Tyrone ay 8 taon na, si 7 ay 2 taon, at ang kambal namin ay 1 taon na kahapon. This is the life that I dreamed of with Sofia. Kuton lupa, may surprise ako sa'yo. Pagod ka ba ngayon? Napangisi ako tagad na niyakap ang asawa ko. Biglang pumasok sa imahinasyon kong ginawa ni Sofia sa akin nung nasa isla kami ni Lucas. Anong iningisi-ngisi mo dyan? Love, gagawin mo ba ulit sa akin yung ginawa mo sa isla? Malakas na halakak ni Sofia ang pumuno sa buong sala. Kakauwi ko lang galing opisina tuwing pinagmamasdan ko sa Sofia, nawawala ang pagod ko. Nagiging payapa ang kalooban ko. Para matigil si Sofia sa pagtawi, sinakop ko ang labi niya na agad naman niyang tinugon. Mom, Dad, pwede ba akong pumunta sa isla ni Tito Lucas? Agad na humiwalay si Sofia sa akin na magsalita si Tyrone. Nginitaan ko siya ng matamis at muling inabot ang labi niya. I love you. Bulong ko sa kanya. Dad, mamaya mo na ulit halikan sa mommy. Answer me first. Kinurot ako ng marahan ni Sofia sa tagiliran. Napatitig ako sa panganay namin. 8 taon pa lang si Tyrone pero parang matanda na kung makapag-usap. Siguro kakadikit sa kapatid kong si Lucas. Gusto mo bang ihatid kita sa isla? No, Dad. Tito Lucas is going to pick me up later. Napangiti na lang ako sa anak kong si Tyrone. Bago pa nagpaalam sa amin, susunduin na pala ni Lucas mamaya. You can kiss mommy now. Magpapatulong lang ako kay Tita Annalisa na maghanda ng mga gamit ko. Sabay pa kaming natawa ni Sofia sa tinura ni Tyrone. Muli kong niyakap ang asawa ko. Pinaupo ko siya sa kandungan ko at makailang beses kong hinalikan ang braso niya at hinaplos ang hita niya na ikinangisi ni Sofia. Looks like my wife wants my full attention. I think she wants me to. Panunokso ko kay Sofia. Mamaya mo na ako landiin ko tong lupa. Punta muna tayo sa itaas sa silid natin. Nasa kama, surprise ako para sa'yo. Muli akong napangisi. Tumayo si Sofia mula sa pagkakaupo sa kandungan ko. Hinawakan ng kamay ko tinila para makatayo ako. Inakbayan ko siya at sabay na kami naglakad patungo sa itaas sa silid namin. This past few days, Sofia has been clingy. May mga araw na ayaw niya akong papasukin sa trabaho at lagi lang nakayakap sa akin at walang tigil na inaamoy ako. Love, ano ba yung sorpresa mo? Gagawin mo ba ulit yun? Muli kong tanong. I squeeze her buttocks sa pagkasabik na nararamdaman ko sa sinasabi niyang sorpresa. Kuton lupa ka talaga. Nagsusumula ka na naman. Sambit na Sofia at mahinang kinurot ang tagiliran ko. Nang makarating kami sa labas ng silid namin, ngumiti si Sofia ng matamis. Love, pikit ka dali. Nakaramdam ako ng pag-iinit at pagkasabik. Ganito din ang pinagawa niya sa akin sa isla at mukhang gagawin ulit ng pinakamamahal kong asawa. Agad akong pumikit. Iginiya ako ni Sofia ang papasok sa aming silid. Hawak-hawak niya ang kamay ko.
Nang huminto kami, agad kong binuksan ang mata ko. Nasa harap kami ng kama. Wala naman akong makita kaya agad akong tumingin sa maganda kong asawa na nasa tabi ko na muling umiti ng matamis sa akin. Kahit kutong lupa ka, may pagkatanga ka minsan. Mahal na mahal kita, Thunder Simpson. Hawiin mo na yung comforter. Nandiyan na surprise ako sa'yo. Nang hawiin ko ang comforter, nanlaki ang mata ko. Agad kong binuhat si Sofia at inikot-ikot sa ere. Ibaba mo na ako kutong lupa, nahihilo ako. Agad kong ibinaba si Sofia at niyakap ng mahigpit. Love, buntis ka na ulit. Madadagdagan na ulit tayo. I love you, my beautiful wife. Sophia's giggle brought warmth in my heart. Love, ibang-ibang pagbubuntis mo ngayon. Hindi ka nagagalit sa akin. Sobrang clingy mo. Kaya pala lagi mo akong inaamoy. Oo nga, kaya nga agad kong naginala na buntis ako dahil kaninang umaga. Gusto kong umiyak nung umalis ka. Miss din kitang maghapon. Gustong-gusto ko na nga napuntahan ka sa opisina kung hindi lang ako nakaramdam ng hilo. Mas sinigpitan ko ang yakap ko kay Sofia. I love you so much, Sofia Ramos. You are my sweetest desire. Since the moment I laid eyes on you. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang nagpapabaliw sa buong sistema ko at nagpapakabog ng puso ko. Ang sweet naman talaga ng asawa ko. Mahal na mahal din kita, kutong lupa ko. Ikaw lang at wala ng iba. Sana naman maging kamukha ko na itong pinagbubuntis ko. Hindi ko napigilan ang pag-alpas ng malakas kong tawa dahil sa huling tinura ni Sofia. Malakas ang dugo ko, love. Pangasar ko sa kanya. Kinalas na Sofia ang yakap ko. Itinulak ako sa kama at umibabaw siya sa akin. Agad na sinakop ang labi ko. Halik na nagpapaapoy sa katawan ko. Nakaramdam ako ng pagkabitin nang tumigil si Sofia sa paghalik. Umalis sa ibabaw ko at mabilis na bumaba sa kama. Ikaw talagang bilis mong bumigay. Sambit ni Sofia at may nakakalokong ngisi sa labi. Nang babango na ako para hawakan siya, mabilis na tumakbo si Sofia ang palabas ng silid namin habang tumatawa. Napailing-iling na lang ako sa kapilyahan ng babaeng tigri ko. Bumangon na ako at sinundan ko na si Sofia. Tinakbo ko ang pagitan namin. Agad kong hinawakan ng kamay niya. Get yourself ready later. Love, magbabayad ka sa pambibitan na ginawa mo sa akin. Sambit ko at marahan kong kinagat ang tenga niya na ikinangisi ni Sofia. Kinabig ko siyang palapit sa akin. I love you. Malambing na tura ni Sofia. Hanggang ngayon, tuwing nagsasabi si Sofia ng pagmamahal niya sa akin, lagi ako nakakaramdam ng kilig. Her sweet voice always brought butterflies to my stomach. Ang pinakamamahal kong babae mula noon hanggang ngayon, Sofia Ramos Simpson. The billionaire Thunder Simpson's sweetest desires that always brings a warm and fuzzy feeling to my heart. Ang babaeng tigre ko, namamahalin ko habang buhay.